Joy Domingo ang isa po sa mga counsel na sinasabing biktima umano nito pong nasasakdal na si Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Joy, magandang umaga po. Magandang umaga, naririnig po ba ako? Yes, Yes, magandang ma'am. umaga, Manong Ted. Opo. Maraming salamat sa pag-guest sa akin dito para marinig naman yung magkaboses naman yung aming kliyente. Opo. Yes, ma'am. Okay, akin nga po itong naipaliwanag po last week paano itong kaparaanan po na ito na ang tawag nga po ay extradition, and kanina nga po nasabi ko na kailangan bang konsultahin muna ang inyo pong kliyente bago makapagdesisyon man lang dito ang DOJ po sa sinasabing extradition po ni Ginoong Kibuloy, attorney? Yes, sir, actually, we are hoping na magfa-factor in din yung decision ng kliyente namin regarding the case, but regarding the extradition. Pero sa ngayon, we are very much open and willing to cooperate naman. Kasi unang-una, nung nalaman ng kliyente namin itong extradition proceedings na is ongoing na nga daw. Ang unang-una niyang naramdaman is medyo nagulat kasi for the longest time, since 2019, we filed this case, Manong Ted, in 2019 pa po, sa nakaraang administrasyon pa. Final namin ito sa Davao City at 2 beses po kaming na-dismiss sa prosecutor level. Ang sabi sa amin, no probable cause in spite of all the evidence, documentary, and the like na inattach namin. Hindi po kami sumuko, nag-apela kami, nagkaroon ng petition for review before the DOJ sa nakaraang administrasyon pa rin. Hindi nila dinismiss, hindi nila kinayang i-dismiss sa kabila ng mga ebidensyang naka-attach nga sa complaint namin back in 2019. Hindi nila dinismiss, pero hindi rin po na-file. That's why nung na-reopen yung kaso, it was very, sabi nila, political. Sabi namin, kung political yun, kung napolitika kayo, di sana pwede rin naming sabihin na napolitika din kami back in 2019 when this case has never been filed at all. Hindi pinakinggan, hindi binigyan ng day in court back in 2019. So we were very grateful when finally our client was given a day in court. Kasi Manong Ted, hindi niyo po na itatanong, ito pong client namin um, dati po kasi akong PAW lawyer at kliyente ko po ito siya nung PAW pa ako kasi nung yung dati niyang abogado, yung private lawyer na kinuha niya para mag-represent sa kanya, medyo nagkaroon siya ng sama ng loob kasi parang hindi siya ipinaglaban, gusto isettle yung kaso, ayaw po talaga magsettle ng kliyente. Noon pa, back in 2019 pa. Inilaban po natin ito hanggang sa ma-reopen noong 2024 kasi hindi naman po tumigil. When after I resigned from public attorney's office, at that time gusto niya nang i-file yung rape case and qualified trafficking. That's why ni-refer ko siya. Sabi ko, okay lang ba? Kasi nga, kapwa babae. So, sabi niya, ikaw lang attorney. Sabi ko, okay lang ba? I-refer kita sa kilala ko rin private lawyer na pwedeng makapag-file kasi nga bilang public attorney ako, hindi ko pwedeng dalhin yung kaso mo at that time for the qualified trafficking case kasi iba yung jurisdiction ko Opo. at that time nasa probinsya. So, ngayon po, ang pakiramdam naman niya, grateful naman po siya dahil finally nabigyan din ng boses yung mga kasama niyang biktima na kumbaga hindi lang siya nag-iisa sa laban. Pero yun lang, yung aming agam-agam, sana hindi lang mawala ng saysay yung inilaban namin ng halos 6 na taon na. Opo. Kasi ngayon Opo. 26 years old na siya nung nangyari ito sa kanya, she was still a minor. Kaya nga naging qualified human trafficking ito. At hindi po Opo. siya nakapag-aral, Manong Ted, kasi po na-hold po yung kanyang transcript of records sa KOJC. Opo. Kaya masyadong marami na ang pinagdaanan ng aking kliyente. Medyo Mm. matagal-tagal na rin na laban po ito. Okay. Sige po, Opo. para po sa mas magandang appreciation ng ating mga manonood, Attorney Joy, ano po, at mismo kami, can you refresh us lang? Una, ilan po ang complainants, victims dito po sa kaso laban kay Ginoong Kibuloy at ano-ano ang kanyang mga kasong kinakaharap? Kaya nga siya walang piyansa. Okay po. Initially po, 4 po yung complainant namin. Pero 3 sa kanila, yung 2 sa kanila, hindi na po namin malocate, hindi po namin alam kung anong nangyari. Yung isa naman, umalis ng bansa. Baka kasama sa complainant doon sa ibang bansa. Pero dito sa ating jurisdiction, ang kinakaharap po niyang kaso qualified, dalawang trial court po ito. Sa Pasig Trial Court, qualified human trafficking, yun yung no bail. Tapos, kasi nga po minor de edad yung kanyang naging biktima
biktima for trafficking for labor and trafficking for sex. Sa kabila naman po, sa isang trial court sa Quezon City naman, meron tayong nakabimbing kaso doon for rape and child abuse. Oo, yun pong dalawang kasong yun ang meron sa ating jurisdiction. Sa ibang bansa, sa pagkakaintindi ko, given the developments ngayon, meron din po siyang mga trafficking doon, qualified din po, meron din po siyang money laundering and smuggling, smuggling in bulk, cash in Opo. bulk, mga ganun po. So, more or less, ganun po Opo, ang, sige. kumbaga, bird's eye view. Oo. Sige po, naunawaan na po namin ngayon itong kumbaga dadalawa na lang ang complainant dito. Nag-iisa po sa dalawang trial court. Iisa na lang. Oo, iisa po yan sa dalawang trial court. So iisa na lang po dito, tanging ang inyo na lamang kliyente? Opo, meron pa pong isa pero hindi pa po, nasa ano pa Okay. po siya, nasa prosecutor level pa po Okay, kasi sige. nagfa-file pa lang po siya ng complaint. Sige. Opo. Alright. Ito hong kasong kinakaharap ni Ginoong Kibuloy sa Amerika, walang piyansa doon. Wala po. Okay, sige. Yun ang, if I'm not mistaken, wala po kasi medyo mabibigat po yung kanyang mga kaso din po Opo, doon. sige. So, attorney, hindi ho naman sa ating pong hinuhusgahan yung judge dito po sa kasong ito, no, sa kanyang partiality, o I'm sorry, impartiality. Meron bang kaisipan na mas maganda na itong si Ginoong Kibuloy ay maipadala doon sa Amerika para doon siya humarap? Kasi kapag dito, baka eventually po, alam nyo na, magkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin at kapag siya ay napawalang sala dito, unang-una, wala na po yung apila pa kapag po na-acquit yung nasasakdal, and pangalawa, makakalabas siya ng bilangguan at maaari pong hindi mo na mahagilap at will be safer for your client na doon siya sa Amerika kasi doon mukhang baka mahirapan ang kaso nitong si Ginoong Kibuloy. Isa po yan sa agam-agam namin. Kaya lang po kinoconsider nga namin kasi matagal naman na itong usapin tungkol sa extradition. Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan. Ayaw lang po namin mangyari na magkaroon ng kunwari, kasi may dalawang options po, Okay. Manong Ted, sa Article 11. Meron po kasi tayong tinatawag na temporary surrender, o yung unang option po talaga is kailangan patapusin muna talaga yung kaso dito sa Pilipinas bago siya ma-extradite. Yung pangalawa naman po yung temporary surrender. Yung sa amin, inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangan i-dismiss yung kaso. Dati Oo. kasi iniisip namin, pagka ipapadismiss natin yung kaso sa Pilipinas at hindi siya natuloy i-extradite, Nako. scot-free patuloy. Ayaw natin ng ganon. Pero kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, very much willing naman mag-cooperate yung kliyente namin at kami na rin sa prosecution kasi nga para mabigyan na rin ng boses yung mga Opo. iba pang biktima na natakot na matry dito sa Pilipinas kaya sila umalis. Opo. So very grateful kami na sana talaga magkaroon na rin ng boses yung mga ibang biktima doon. Ano ho ba ang legal term dyan, attorney? Assuming lang po no, na ang DOJ nga ang kumilos dito at pupunta ho sa judge, sasabihin na ito, ipatutupad na itong extradition na ito, pero ano po ang magiging estado ng kasalukuyang criminal case ni Kibuloy? Ano ba yan? May suspended muna yung trial, pansamantala, walang magiging desisyon dito yung judge, ganun ho yun, and hahayaan munang matapos doon, at kung siya masisintensyahan doon, hihintayin muna yung pagkakataon na matapos yon bago siya malitis dito. Ano ho ba? Paano po? Kapag ka temporary surrender po, pag-uusap namin lately ng prosecution team, hindi po namin kailangang mag-withdraw or hindi po Okay. kailangang i-dismiss yung kaso dito sa Pilipinas. Mangyari siguro po, tatapusin natin kung ano yung paglilitis doon sa ibang bansa bago natin itutuloy. Yun naman yung importante sa amin na hindi tuluyang mawawalan siya tuloy ng liability or accountability sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Kumbaga, bibigyan daan lang natin yung mga ibang biktima sa ibang bansa bago Okay. ituloy yung kaso dito po sa Pilipinas. Ang mangyayari po kasi kapag sa ngayon kasi meron ng request, unang-una kasi yan dadaan sa DFA tapos ang DFA to DOJ. Opo. Ang DOJ naman ngayon magfa-file ng extradition sa ating mga korte. Okay. Pagkatapos meron silang isang araw lang po na kung may mga witnesses, isang araw na papakinggan yung mga witnesses at kailangan magdesisyon ng ating trial ng korte kung paano kung nag-comply ba sila
sa lahat ng legal requirements. Oo. Kapag ka complied naman yung legal requirements, yung yung sinasabi niyo nga po kanina sa introduction na it's an executive function kung ibibigay ng ating pamahalaan si Kibuloy sa ibang Oo, bansa oo. para harapin yung kanyang mga kaso doon. And of course, no, hindi ho natin maiaalis doon sa karapatan ng nasasakdal na dumulog, no, sa Mm, nakatataas na hukuman to question itong pagpapatupad mm. nito eventually. Pero, ma'am, nasa na ba ngayon ang kaso? Nakailan na ba kayong hearing? Ba't ang tagal pa rin? Ang dami po ang anim po kasi ang nasasakdal, Manong Ted. Hindi lang si Kibuloy, may mga kasamahan po siya. So sa prosecution, naipresenta na namin, inuna talaga namin yung complainant bilang syempre pinangangalagaan namin ang kanyang seguridad. Mm. May mga agam-agam kami sa ganun. So inuna po talaga namin yung complainant. Tapos may mga ibang witnesses kami. Magko-cross syempre yung Opo. usual proceedings natin sa criminal, Mm. magko-cross-examine sila. Mm. Lahat po ng abogado magko-cross. So, anim po sila lahat magko-cross. Magre-redirect ang prosecution, Opo. tapos magre-recross sila. Kaya po medyo matagal. Sa ngayon po, sa Pasig na RTC na meron kasing mga ibang hindi natin makokontrol na pangyayari like halimbawa, magpapalit ng judge kasi Mm. OIC lang yung dati Okay. tapos magkakaroon na ng Oo. panibagong judge tapos may mga Yes. inhibition, mga ganun. Yes. I cannot go into the details pero magpapalit ng Opo. mga judges. So, kaya yun tumagal pa. Pero sa ngayon, nakapag-presenta na ang prosecution, nagko-cross ang defense. Oo. Um, Nasa ganun pong stage. Sa Quezon City naman, hindi pa tapos yung sa complainant. Ngayon, pinipresenta pa Okay. namin din Sige, po sige. siya. Opo. So, Pwede bang si Ginoong Kibuloy lang nga ang ipapadala sa Amerika, tuloy pa rin yung kaso doon sa ibang accused? pwede siguro naman po. Pwede naman may ganoong option din naman siguro Oo. ang pamahalaan. Pero kung kami tatanungin, gusto na namin silang lahat. Kasi may mga supporters at saka may mga important roles din po. Although, mas kilala si Kibuloy sa ating Mhm. komunidad. Oo. Pero yung mga roles ng mga nasasakdal na iba, very important din po sa yung perpetration ng mga criminal Ah. acts. So Mm-mm. meron pa bang kasama ng mga pangalan maliban kay Kibuloy sa request for extradition? Hindi ko po Aha. nakita yung exact communication. Mhm. Pero ang alam ko po kasi, nung nakaraan sa pag-uusap namin, Kibuloy et al. So, Aha. most likely may mga Okay. kasama po siyang Alright, sige, opo. mae-extradite. Sige, so Opo. thank you ho sa inyo pong panahon na binigay po sa amin. Mas nauunawaan na po namin ngayon ang actual na nangyayari po sa kaso and ang damdamin po dito ng biktima. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Oo. Magsusulat po ba kayo formally sa ating Pangulong Marcos Jr.? Ukol po dito sa mga naging pahayag po ninyo ngayon? Naku, nawala si attorney. Oo, nag-stock up si attorney Pretty. Nawala po si attorney. Attorney Joy, may pahabol pong tanong si Chacha, please ha. Yes po, attorney. Opo. Yes, attorney Joy, Yes kayo po. plano niyo po Joey ba? po. Attorney Joey po. Attorney Joey, sorry. Opo. Attorney Sorry, Joey. Apo. Joey pala ang Oo. bigkas. Sorry ha. Opo. Opo. Yes, po, Attorney Opo. Joey, plano niyo po ba na sulatan mismo ang Pangulong Marcos Jr. ukol po dito sa mga hinaing niyo o sa mga naging pahayag niyo po ngayong umaga? To be honest po, ayaw po kasi talaga namin mabahiran ng politika ang kaso ng Medyo napuputo lang po tayo, Attorney Joey. Attorney? Oo, na yun na. Mukhang lumakas ang ulan dun sa area ni Attorney Joey at tayo po ay nawawala ng signal. Subukan lang natin hingin, meron siya nabanggit na ayaw naming mabahiran ng politika. Kasi yun ang ibinabato din sa kanila ngayon ng kampo nga ni Pastor Apollo Quiboloy na napolitika si Pastor Apollo kaya po nabuksan itong kanyang mga kaso. Kanina binabanggit po ni Attorney Joey na 2 beses daw po na-dismiss yung kaso dun sa Davao nung nagpa-file po sila noong 2019. At ngayon nga lang po na-reopen yung case nila. Attorney Joey, hello? Okay, Oo. so kung may problema tayo, we say thank you sa kanya, sa kanyang panahon na ibinigay Yes. sa atin. Salamat na marami, Attorney Yes Joey. po. Ayan na siya. Yan, okay. So kayo ho ba ay Sorry, susulat pasensya daw na. opo, to formalize itong ating na pag-usapan o ano yung balak gawin, ma'am? Go ahead. Ayaw po nating mapolitika, sinabi ko kanina, ayaw po nating mapolitika yung kaso, pero pinagpapaubaya namin sa Pangulo yung desisyon. Although, Okay. umaapela kami na sana nga matuloy na itong napakatagal na naming hinihintay na marinig rin ang ibang biktima sa ibang bansa. So we are hoping and we are going to be very cooperative with the government at sana makapagdesisyon ang Pangulo ng naaayon sa tingin niya tama. Pero ayaw po naming sumulat na at umapela Okay. kasi ayaw talaga naming mabahiran, masasabi ng ibang kampo na pinupolitika namin sila. Gusto po talaga lang namin ng hustisya para sa kliyente namin at para sa mga ibang biktima ni Kibuloy at ng mga kasamahan niya.